Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. Nakakagising ko lang, alanganin na naman pare. So ngayong gabi, bigla akong naisipan na gumawa ng reaction video nang sa gayon ay tulad pa rin ng dati, makatulong tayo sa kultura, ma-explain ko sa inyo yung mga bars na medyo hindi nyo naiintindihan. Bilang Battle MC, trabaho namin ipaliwanag sa inyo pag may mga bagay na hindi kayo nagigets. Yung, di ba, para at least nasasabayan nyo talaga yung mga bar per bar na mga MC, di ba? So ito ang aking munting ambag sa kultura. Basta pure culture lang tong ginagawa ko dito. Wala akong pakialam sa kahit anong bagay-bagay pa. Talagang gusto ko lang mag-explain. Okay? So, shoutout sa mga tropa natin na nasa taas. Sila pa rin naman yan. Shoutout nga pala sa Unhinge. Alam nyo na to, yung solid na design ng Unhinge. Tangina, PM nyo na lang sila. Ngayong gabi, ngayong umaga, ang papanoorin natin na yung classic na laban ni Sak Maestro at ni Lanceta. Dalawang MCing nagbabars at dalawang MCing Anyways, wag na natin patagalin pre. Let's go. Putang ina, game na tayo agad. Trumpets, they wear panties, you know that they're Ay putang ina, di ko pala na live no? Goods lang yun, game. worthless. They be silly getting banged up like a drum set. I'ma come and hit you from the back while you're working in the front desk. Or wrestle the recliner, try to bounce like a cowgirl, burst inside you. My number one fan on top of mid. Iwas copyright. Salamat pala Vice Mayor's Office, Vice Mayor Sebastian Duterte, at saka sa lahat ng staff, sila si Boy Malikay, Boss Jeffrey. Nanalo ng koito si Sak. Pinili niya mauna si Lanceta. Tig-2 minuto dapat. Unang banat. Paus ganay. Pahinga natin. Lanceta. Let's go. Una sa lahat, patawad sa mga bisda na sa huling labang ko na insulto. Di naman yon ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente at sasagarin ko hanggang dulo. Kaya putay na mo Duterte! Ikaw ang pinakamagaling na Pangulo! Gagi, tinulak ni boss. Si boss ba yun? Pinakamagaling na Pangulo! Si Boss Arik ba yan? Tangina, ang sweet pa nila dito. Kumbaga, kung mapapansin nyo yung topic ni Boss Arik Kilanceta dito, talagang masasabi mong parang medyo may pinagsamahan din no? Kumbaga, talagang pinakaramdaman ni Boss Arik yung dibdib ni Lanceta. Pero anyways, solid no? Tangina, parang tangina mo pati si Arik na ilang din Putang ina mo Lance, anong ginagawa mo pre? Tangina, di tayo makakalabas dito ng alive. Sagarin ko hanggang dulo! Kaya putay na mo Duterte! Ikaw ang pinakamagaling na Pangulo! Gagi angas no? Kung titingin din kayo sa mga tao, yung isa kumakamot, tas yung isa parang nasa isip niya, tangina, bakit mo sasabihin yan? Kaya puta! Tingnan mo to, nakikita nyo ba yung Nakikita nyo yung nakawaway? Eto, nakikita nyo ba to dito? Basta yung nakawaway, yung katabi niya na tingnan mo parang problemado na. Tas yung nasa, kung titingin kayo dito, yung nasa left side nung naka-white, yan yung mukhang, obserbahan nyo lang pre. Tayo, ba't ko pa in-explain to? Ay na mo Duterte! Di ba? Tingnan mo yung isa, kumamot na sa ulo. So yung isa naman parang, tangina mo. Ikaw ang pinakamagaling na Pangulo! Gagi, yung nakawaway pala kamukha ni Bitrom no? Subukan yung i-zoom, pre. Subukan nyo. Kaya nga, Digong Duterte supporter, yan ang kanyang rep at taga Davao sa may Davao para nga daw set up sa harap ng DDS. Kablaw headshot ako'y naging DDS! Davao Death Squad! Ha! Sa balwate, epektibo. Ngayon, endo na kontrata. Di ka na pwede dito. Persona non grata! Persona non grata!
pagkitil-pigilan, nagmakaawa sa walang awat, di titigilan, Davao Game! Awa at awat. Putang ina. Sa may Mahilig silang sa ganun eh, tapos solid. laban, para pagkitil-pigilan, nagmakaawa Nagmakaawa sa walang awa at parang awa at yun, kumbaga yung letter T, dinugtong niya na lang para puro awat yung sasabihin niya. Ano ba Hindi, alam ko yung tawag dyan. Kasi ako ay battle MC kaya dapat alam ko yan. Nakalimutan ko lang eh. Pero may tawag dyan pre. May tawag dyan. O triple meaning. Basta may tawag dyan. para pagkitil-pigilan, nagmakaawa sa walang awat, di titigilan, Davao Game! Woo! Preparado ka ba, Sak? Ewan. Preparado ka ba, Sak? Kaya sa akin inalay. Baka handa ng mamatay. Kapet tinapay! Kapet tinapay! Handa ng mamatay! Parang kapet tinapay! Handa ng mamatay! Parang kapet tinapay! Putang ina mo, Lance. Ano ba to? Pakiramdam mo siguro mo nadala siya nung solid na delivery niya yun, no? Tapos parang, yun, may nagawa siyang hindi niya nagagawa sa practice. Tapos yung baka nakalimot. Hindi, walang ganun. Handa ng Si Nikki yun. Tang ina nun ni Nikki, nandi-distract. parang kapet tinapay! Hindi, walang ganun. Handa ng mamatay. Parang kapet tinapay. 2 araw ka naghanda. Parang hindi pinagpuyatan. Ako isang gabi lang. Para libing kinabukasan. Para libing kinabukasan. Bagamat bisda, bakit nga ba weak siya? Di ba dapat palaban? Sa pagkabisayang mahina, di na dapat tandaan. Kaya bang! Para maalala ang alaala ng mabuburang ikaw. Pag nawala, mawawala. Parang kaluluwang ligaw. Wala pa ba yung gana? Tuway pa ba yung tao? Pagkabaon sabay tanong, buhay pa ba yung gago? Kaya freestyle na naman? Freestyle na naman? Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Pwes ito, pangalan sa lapida mo. Tangina mo, kakasulat ko lang. Para sa mga Tang ina, ang ganda nun eh, no? Ito pangalan sa lapida mo. Tang ina mo, kakasulat ko lang. Parang double meaning siya na ano eh, no? Kasi yun nga, parang binibira niya na 2 days prep ka lang, Sak. Putang ina, ito, kakasulat ko lang. Pero sa lapida, putang ina mo, ibig sabihin, patay ka. Pre. lapida mo, tangina mo, kakasulat ko lang! Isa pa. Ganda bagsak lang. Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Pwes ito, pangalan sa lapida mo, tangina mo, kakasulat ko lang! Para sa mga fans niya, yang Sak bumalik na! Yang Sak umalis, ba't nga ba yang Sak bumalik pa? Paglalaban, panay comeback, Sak bumalik ba? Ayan, patay na siya! Sana nga, Sak bumalik ka! Pero nung huli, back to back daw na kampiyon. Siya tumuldok, tsaka nagwakas. Natodas na kahon, siya'y tumungtong na sa taas. Ba't na olats na baon? Siya'y lumusot sapagkat lampas. Tama na oras niya ngayon, susunod ka na sa batas! Sunod ka na sa batas. Sunod ka na sa batas. Malayang madaya. Tilagapos kawalan. 2 minuto lang tayo dapat. Di ka maayos halatang. Sobra-sobra sa may oras, pinaparaos ka naman. Overtime o overkill, pinapatapos ka na lang. So kung mapapansin nyo, no, napakadami din naman talagang mga palabok ni Lanceta sa banat niya. So ang dami niyang bars doon at madami din siya doon joke. Putang ina, hindi ko alam pero may mga nakalimutan siya mga
banatan niya no. Tangina sobrang laking epekto nun. Meron siya mga banat na tangina. Yun nga, pag pakiramdam ko pag nagkamali ka sa isang verso mo, tangina yung pagpandinig ng tao sa'yo, mukhang tatama rin sila kahit gaano kalakas yung sasabihin mong susunod, mababawasan ng epekto. Pero yun, tangina. Pansin ko lang sa round 1 ni Lance, madaming bars, saka madaming choke. Game tayo sa round 2. I mean, round ba ni Sak Maestro? Next round, bali yun. Ay, lakas. Lakas. Sa lahat ng pumusta, hindi ako ng dispensa. Pasensya ako'y tumatanda na kaya yung lakas, nire-reserba. Pero di man abot ng 50%, itong puwersa, ibibitaw, Manny Pacquiao. Malakas pa rin kahit na 40. From batas, nag-lance teka. At ako nag-step down. To, naglag sa isa buhay, tapos Sak Maestro sa next round. Natalo sa huli niyang laban. Para know you felt proud, ngayon bigla ka main event, pinag-perform sa best crowd. So get loud, parang Visayas, hindi yung tipong bias. Pambagitong angas mo'y Chico Science, imo lang kay Leonidas. O, di balanse yung atake. Kasi yung skills, hindi pumatas. Di balance, lang reply. Kasi nga, zero balance. Di balance. Parang di balance, tas hindi balance. Patas, di balance, lang reply. Kasi nga, zero balance. Zero balance? Oh, alam niyo na saan to hahantong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pansin ko pag si Sak gumagamit ng gano'n niya, parang zero balance, di balance, di ba? Pag si Sak gumagamit, parang maangas no? Ano ba? Kasi kung mapapansin nyo, dami din naman mga MC'ng bumibira ng ganyan. May mga tropa natin sa motos, may mga ganyan sila. Pero, yun, iba rin talaga siguro pag ano, no? Parang galing nga sa veterano yung mga ganyan. Or hindi ko alam siya ba nagpauso niyan. Hindi ko maalala pare. Pero yun ang naobserba ko dun. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Pahusganay Tour de France. I don't think Lance Armstrong. Number 1 hater to ni Digong. Real talk. Number 1 hater to ni Digong. Kaya ngayon, ano ang inyong mensahe? Palagi po pa namang sinasabi ng mga Duterte arrogante. Yes, yung kumpare kong busy alcalde di salbahe, pero pag sinapak ano ni Baste, tabingi ang mukha mo parang si Baste Artade. Kaya dadaan lang sa'yo sinasabi, watch your fucking mouth. Kaya bisita lang sa Davao, this my motherfucking house. Kumbaga ito Staples Center, ako yung LA Lakers. May naka-SWAT sa aking home court, ikaw yung LA Clippers. Gets nyo naman na siguro yun no? Yung LA Lakers tas LA Clippers, no? Pareha silang LA, no? Ano bang pinaliwanag ko pa yung ang bobobo nyo na yan, putang ina. Pinaghalong Lancer at Sentra. Si Lancentra, nakipaghabulan. Pero ang tanging Ang ina, Lancer at Sentra. Mga brand ng chikot, pre. Lancentra. pinaghalong Lancer at Sentra. Si Lancentra, nakipaghabulan. Pero ang tanging chance na kay mauna, pag pinasok ka ng ambulance. Pero anumang pag-tune up, kayong otong di masakyan. Ko, di man ako nag-auto-tune, pero kinakausap ko yung fans. Di ba parang nag-auto-tune pag kinakausap yung electric fan? Ko, kailangan ko pang ulitin para lang maintindihan. Hindi ko na kailangan pang simplihan. Pero papalakpak yung mga yan. Alam mo anong dahilan? Sak Maestro lang naman. Hindi sa pag... Ayan, mga technique ng ano no? Veterans sa home court, no? Dahilan? Sak Maestro lang naman. Hindi sa pag...
Joke lang. Hindi sa pagmamayabang. Pero huwag niyong haluan ng malisya o mahina nga sa wika pero pambihira naman yung karisma. Pambihira naman yung karisma. Ayoko makibalita sa mga intriga niyo sa social media para ipakita na hindi lahat ng probinsyano gustong maging artista. Walang bisa yung pagkasadista. Dapat nagbate na lang sa webcam. O pinagbigyan kita, hindi to sell jam, kaya Lance, you're fucking welcome. Marami dyan, walang pang-entrance para lang may pang-remembrance. Minsan nga lang magka-event dito, gusto niya lang mag-rap ng 90 seconds. So suck my dick, fuck you whack bitches. Hometown ko to, I spit without finish. I don't give a shit. I write lyrics for 5 minutes. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Fighting spirit. First time nga lang to binigay. Sa isang taon, 2 event, kaya Davao mag-ingay. Hindi ko kailangan pumatay at sinyo wa kay angay. Ako pa rin ang dahilan kung bakit may pausgan na. Solid yun. Yun, nagamit ni Idol Zack yung isa sa pinaka pwedeng malupit na armas dito sa laban daw, which is yun nga, parang dahil home court niya yan, nagamit niya na maayos. Yun, parang ba't mag-iingay? Zack maestro lang naman, di ba? Nagamit niya ng malupit yun. At pakiramdam ko, siguro kung hindi nag-stutter si Lance, tas parang smooth din yung bitaw niya, may chance ang mapunta pa sa kanya. Pakiramdam ko mas rekta yung ibang banat niya dito kasi yun nga, tangin na nakalimot si Tropa. So, bibigay natin tong round 1 para kay Zack Maestro. Pakinggan natin round 2 neto ni Lance. Lance Centra. Bawi! Lahat matututo nga kahit tanga kapag sinubo, kamay pagdumuro paarit, bagsak sa maling punto, salto na yung nagtuturo na adik. Ganyan ba maging guro? Pwes ako naman magtuturo sa adik na parang palit ulo. Kaso, what the? Kaso, siya'y may tagapiyansa. Ang papel niya pinipilas. May ama na tagaligtas, palagi kang iniiwas. Nasa kamay ng enigma, parang China at Pilipinas. Para may hawak ng may-ari kang hinihimas. Double meaning no? May-ari kang hinihimas. Kabatay ko, kaysa adik ng uprising, wala bang estilo dyan na mas malalim? Tipong, Emar, Apok, Krega, sino pa? Wala nang alin! Tipong, sayad wawasakin! Talas mamamain at batas papakita ko kung sinong batas sa atin! Kaya, Tats tsaka Marshall, damay-damay babanatan! Mga nanggagaya dyan nasa katangahan ay saksakan. Sa bayan na apakan, mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Ay, paborito nila yung mga ganyan no? Mga double meaning sa isang linya. Tapos magaganda yung bagsak. Solid. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Alam ko to eh. Hindi, joke lang. Pakiramdam ko may ibig sabihin yun, natapat ka sa lansak. Ano ba yung lansak, mga kaibigan? May ibig sabihin yun eh, lansak. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Lansak,
pangkat dapat nandirito. Di ko alam kung pati ba yung pangkat, double meaning na, yung pangkat na parang grupo, tapos pangkat na pangkat na pang CUT na yung cut na pwedeng bampakat. Hindi, joke. Basta yung ano, di ko alam kung double meaning ba yung lansak saka yung pangkat na sinasabi nito ni Lanceta dito. Kaya mata sa mata, yang sak na ang saksi mismo. Mala Abraham dalat handa niya ay alay sakripisyo. Wala yun! Wala yun! Set up! Para malagay sa lagayan katawan pagkasako, siya naman ang lalagyan ng bala pagkasako, kaya harang! Wala yun! Kaya harang sa daanan, sagasa, patakbo, babangga, sasakyan, tatama, sasakto, kaya... Babangga, sasakyan, parang sasak na yan, tas sasakyan na chikot, babangga, sasakto, parang sasakto doon kay sak, tas babangga, sasakto, putang ina, di ko na alam pinagsasabi ko, Lance, pero putang ina mo, hindi, ang gets nyo naman na siguro yun, parang double meaning yung sasakyan, saka sasakto, tangina solid yun, tangina, di ko na alam pinagsasabi ko dito. Kaya sasaktan, mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak, pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, kay babasak sa yureka, laruteka, bayoneta, pagkabangsak! Bayoneta pagkabangsak. Di ba yung bayoneta yan yata yung parang may kutsilyo sa dulo? Baka pakabang, kakasaksakin pa, bang, sak! Putang ina, ganun siguro na imagine niya. Di ko alam kung tama ako, no? Minsan kahit ako yung nagtuturo ng mga kaalaman sa battle rap, syempre minsan namamali din tayo kasi di tayo perfect. Ay, putang inang to! Salamat na, hometown mo to! Bawat tira pasalaksak, kaya nangihina sa kaliwa at sa kanan makikita sa sakit siya ay natadtad. Pa sa aking tila mamanhid ka sa may sak parang anesthesia. Tangina, solid round 2. Pakiramdam ko yung round 2 nila yun yung mga classic shit niya, no, na ganadong-ganado talaga siya magsulat. Parang ano ba? Sagad niya ba yun? Tingin ko kasi kung mapapansin nyo yung ibang laban nila sa ibang liga na ano, more on parang naglilin siya sa medyo pa-jokes, parang ganun. Pero ito yung parang classic Lance na ano, na napapaulan ng kanang wordplay, papaulan ng kanang double meaning, papaulan ng kanang magandang flow, parang ganun yung tingin ko sa kanya. So po tayo na para sa akin napakahirap matapatan yun, paring Sak Maestro, no? Tingin ko may chance ang makuha mo tong round 2 pag binaril mo siguro si Lanceta siguro. Pero yun, pakiramdam ko napakalakas na round 2 mula kay Lanceta. Pakinggan natin round 2 na ito ni Sak Tabudlo. Tapos na ba? Tangina, minumura is biglang inapiran. Ako siyang ginumos. Ako pasumangil, bikog. Agaw buhay siya sa ilog, pero kinabuhi akong ilog. Saan pa man pinaglisod? Di man. Nga pala, no, shoutout sa mga tropa natin yan sa Cebu, no. Grabe yata yung yung lindol na nagdaan sa inyo, no. Sa lahat ng mga tropa nating Cebuano dito, kung may mga nanonood man, ingat kayo palagi at yun, tamang tulungan lang at makaka-rouse din. Salute. Game tayo. Nga pala, na-shoutout ko lang yun kasi nagbibisaya si Sak Maestro eh. Magdaog hikog. Pwede base nga magsilbi sa kadagang bilbil siyang liog. Tingnan yung leeg. Kailangan ko pa bang Englishin? Sa dami ng layers na yung leeg, parang mascot ng Michelin.
Michelin, alam niyo naman, sa karera yun pre, tama ba ako sa mga racetrack, yung, basta po tayo na yung parang sobrang daming layer na mascot. Yun lang yun. So, yun na lang, Michelin, putang ina nyo. Michelin ba yung tamang pag-pronounce? Sunod na yung leg, parang mascot ng Michelin. Michelin. Diba? Sumobra yata sa margarine. Sakit sa paningin. Parang African, pero yung neck rings, patong-patong na Krispy Kreme. Oh, patong-patong na Krispy Kreme. At alam nyo ba sino ang kanyang kamukha? Aking na-discover. Kamukha pa na ni Lanceta, lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Chinese na aking na-discover. Kamukha pa na ni Lanceta, lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Putang ina, no? Gago. Putang ina, hindi ko inaasahan yun, ah. Kamukha pala ni Lanceta, yung mga Chinese na motherfuckers. Putang ina. Kamukha mo si Jet Li. Kamukha mo si Jackie Chan. Lahat ng Chinese na artista. Hawig mo si Yao Ming, si Jeremy Lin. Puta, kamukha mo nga si Enigma. Di ba? Malakas kumain ng aso ang mga taga-China. O hindi naman sa ako'y racist. Pero di ba pag buhay yung kumagat, ibig sabihin walang rabies? Oh, old dog with the same tricks, kaya ako nag-back to basics. Pero bago naghasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Pero bago naghasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Ang una ko napansin dito, putang ina, paring si Street, ba't kaya yung short mo? Nakita ko yung nakaraan yung battle ni Zaid, sobrang haba ng short niya. Ito naman si Six Street, above na ni ba to? Paring Six Street, kamusta ka na, no? Dio Corsonada, short mo dito, pare. Game tayo. Tricks. Boses Roshan, tulog rapist. Kumakanta pa ko ng ages. Pang-background music ng kantukan, parang porno 1980s. Oh, real talk, pinakinggan ko yung mga songs niya naka-playlist. Tarag salubong ang aking kilay. Parang si Anthony Davis. But the baby is now a lady. Anak, ang layo ng iyong nilibot. Oh, ako tunay mong ama, kaya wala nang pasikot-sikot. Binaon kita sa limot, pasensya na kung ako'y pakipot, pero pakisabi sa nanay mo nga nagyud ko magpaiyot. Ha? Akin na, di ko gets yun, pre. Pa-comment nga kung pwede. Sa una, magpasingot ko sa iyang kibot. Hindi ko madama ang kanyang kuchi. Cactus pa yung dildo na sinasaksak ko sa kanyang booty. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung poke amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hoodie. Ano ba itong pinasok ng aking utin? Tila, Sobrang laki ng kanyang pusi, pwedeng gawing hoodie. Fuck! tila ba bad decision? Yung poke niya, mas maluwang pa kaysa Mindanao Division. Mindanao Division. Kaya anumang baon ko na aking burat, anumang gawin ko na position, talaga ang hirap labasan. Parang drug addiction. Speaking of drug addiction, lahat yan, taba-taba pa niyan. Paano hindi yan papayat yung runner? Tinakbuhan. Nagbenta ng 1G sa Bangketa at Ali, Pastoy Chemical Ali at RB1 kasi palong-palo ka na naman. Alam ko yan. Wala bang sample dyan? Oh, ubus na ba yung damo? Baka gumuho na yung bungo. Eh, gabundok na yung shabu. Hindi daw nag-use ng crack pipe. O, dinideny yung totoo. But I always knew that landslide. Yung pinapagulong ko yung bato. Landslide, pinapagulong ko yung bato. Damn. Kaya, pinapagulong ko yung bato. Ano, tingin nyo si Lance Honest? Baka Lanzones. Isang matamlay na fruit. Bagong tubo, nariko J. Puno. Pinatay yung root. Humiwalay sa jutes, pero sabay slide nung toots. Pabalik-balik sa isang linya, parang I am Groot. Parang Shabu no? Parang hinalintulad niya Shabu, pabalik-balik sa isang linya, tas na parang I am Groot. Kasi si Groot, di ba? Kung alam niyo yung palabas na Batman, hindi, sa Marvel, di ba? Si Groot, puro I am Groot. Parang pabalik-balik sa isang linya. Taka na solid ng ano yun, no? Pestong Pag-alintulad. style ko'y brute, hindi lang punchliner. Dalawang kutsilyo, slicer pati dicer. Old school kung magginiling, di gagamit ng meat grinder. At tagbalik,
Parang typewriter. Oh. Old timer pero na-update. We put the blade right through. Kaya bawat saksak, aking name times 2. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Kaya top tier yung moves. Parang face tattoo. Ilang beses mang i-rewind at i-replay ang view. Kaya few years from now, yung mga comments sa ating Rhyme Fest, who's watching in 2000, silence, yung mga bara ko ay timeless. Oh, sabi yan, mahirap daw i-digest yung mga verse niyang radical. Pero tila burger pandesal ang pinang-serve sa cannibal. Para tumaas yung net worth, inuha ko shirt, yung animal, tinanggal yung balat, sabay tatak, para pang murder capital. Kaya yung nerd ng karibal, puta, kabuti pa ako'y nag-relax. Puta, rap mo'y sobrang wak. Sayang lang yung amusement tax. Sayang lang yung amusement tax. May pag niuli na lang kong balay. Sabay, iyot, bihagay. Wala na yung permit, wala yung event. Meron lang, pautganay. Ay na, hindi ko naintindihan yung ender niya pero pakiramdam ko lap trip. Anyways, sa round 2 naman, no, parehas pa rin silang solid, no. Solid yung shit nila sa round 2, parang nakafocus siya sa yun, paulanan kita ng skills kong pang matalino, mas matalino ako sa'yo mag-wordplay, Zach, fuck you. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Tas si Zach naman parang mas pinili niya maging balanse, no. So nagamit nila pareho yung masasabi kong masasabi kong solid din si Zach, masasabi kong lamang si Lance pagdating sa yung mga double meaning shit, no. Pag kung usapang bar, mukhang mas natripan ko yung ibang banat ni Lanceta. Pero kung usapang pagiging balanse, mukhang mas nagawa yun ni Zach ng mas epektibo dito sa round 2 na to. So, tingin ko dito, pareha silang solid sa round 2. So, bigyan natin to ng tabla, pare ko. Game tayo round 3. Ring banat! Dinamay mo ang mama ko. Napakabastos naman ng iyong asal. Pwes gaganti kita, Mama Ani. Hahampasin ko to ng batong bakal. Tapos, kinantot pa daw. Sige, kantutin ko naman nanay mo. Sige, game? Game! Tangina, kantutin ko yung nanay nitong putang inan to. Yung nanay mo, kinantot ko yung pekpek. Yung linya ng pekpek niya sa akin, burado. Kontrolado ko yung pekpek niya. Kaya nga, yung manipulado. Gago! Manipulado. Kontrolado yung backpack, manipulado, kinantot yung manipulado. Kontrolado? What the fuck? Ayun lang. Manipulado. Walang preno-preno. Kantot sagad. Todo apak si linyador. Sabay pinakain ko ng sagot ang ina mo, milk tip amor. Ano, kantutin ko pa nanay mo? Hindi ko na kasi maawat. Ipuputok ko pa sa mukha na para bang tigyawat. Sige, joke lang. Subukan ko magbisaya, game? Game! Nangangapa sa una't ikaduha. Na para bang hindi pa marunong. Kaya sa klolo, sa pangatlo ko, manghihingi ka ng tulong. Para baybayin ng dagat Davao. Planong sisid palalim. Malaking isda ka raw. Ang kaso, dili sa pating. Dili sa pating, malaking isda. Yung dili parang hindi Kung gets naman yun, parang hindi yata yung dili sa sa Bisaya. Malaking isda ka daw. Isa kang dilis. Dilis sa pating. Parang dilis lang yung big fish, pre. Double meaning. Dili sa pating, hindi sa pating. Iho. Dili sa pating. Sumabat ka eh. Kaya banal na babalaan. Magtula mga nagbabalak. Isang buwang tila buwang. Mawawala agad. Tila bulang pala yan. Isang buwang tila bulang. Mawawala agad. Shit. Takot na si Bisaya eh. Wawala agad. Sige, alisin na natin. Wawala agad.
Takes time, it takes time. Hindi lang mawawala agad. Kaya pagkaraos, pagkatapos, baon niyang pagkatao, mapapausok yang isa sa usa at mga ngaso. Yan Tagalog sa Bisaya, ang laman ng talugtog. Walang kompromiso hanggang sa masubsob. Yay patikim at palasa, parang dumurog ka muli. Parang nabitin ka sa tama, kaya gumulong pa uli. Gumulong pa uwi. Nabitin sa tama. Gumulong pa uli. Ba't ba nagdroga ka muli? Katapusan ba huling dulot? Sa kakahabol sa puti, nasakluban ng puting kumot. Nagdroga ka ulit, ha? Nagdroga siya ulit? Tangina, ano ba ito, Enigma? Kala ko ba bawal droga sa may Davao? Ba't nagsyapo tayo kanina? Para sa Agord, Brad, pumunta pa tayo sa iyong aport at napakalayo ng iniskuran na parang half-court shot. Buti nga nakalaya tong adik. Sa sobrang adik, munti kang makulong ng lifetime. Kaya to, pag humirit ng, tara siya bu, huwag na kayo maghintay ng punchline. Pero puwera biro, tangina nag-aadik ulit. Dapat di na pinalaya to. Kumpiyansa at kumpiyansa ni Arik sinasayang mo. Dapat nga makulong to ulit eh. Sapat ng pruweba to. Kung hindi ka man matokhang, sana katukin ka ng konsensya mo. Kaya nga sa Tagalog at sa Luzon, laging talo. Yang yabang niya limitado. Winasak ni Tipsy at Sinyo, parang si Bryce at Chris Delano. Kay Tipsy siya'y natakot, dinagato ng marahan, nagmistulan siyang si Tukel, pinakaba nung kalaban. Pinakaba nung kalaban. Pinakaba nung kalaban. Double meaning shit pa rin. Kaya abakada. Parang yung kinabahan. Naggamit niya daw bawat letra sa skema, maliban sa bilang walang kwenta, instrumental hospital, pag-spit ko, lapatan rekta, lanseta sa dibdib ng heartbeat mo'y mag-akapela. Saksak! Instrumental hospital. Lanseta sa dibdib para heartbeat mo mag-akapela. Fuck, wala nang beat yung puso eh, no, nag-akapela. Damn! Sa iyong baga at sa isip kong ganon, tatatak sa utak mo dyan sa isip mong dekahon, bagong disenyo ng lanseta, sa isip niya ganon. Kaya fuck that mind Danao, ayan isipin mo ngayon. Pero salamat sa Mindanao at sa lahat ng sumabay. Bagamat huling event na raw to sa Davao, di ko alam anong lagay. Pero ang dahilan, yang sakpas lang. Baon tapos katay. Ngayon wala na siyang rason pa para magpapuskanay. Solid pa rin, no? Nagpapakawala pa rin si Lance ng mga kumakawalang bara. No? Hindi, magpapakawala pa rin siya ng mga shit niyang mga bars, wordplay. Pinapaulan na niya pa rin ng ganun. Check muna natin round rin ito ni Idol Sack, pre. Time for some corny shit. Alpha, Beta, Charlie, tapos Delta. Kailangan ko ba mag-echo? Gawin etc. Hanggang maging V for Vendetta. Tapos Huelga sa Exena. Di natapos, wonder why? Kasi yung Alpha walang Omega. May buksan lang mga tenga para mag-gets niya lang yung Rema. Ay yung schema. Para mag-gets niya lang yung schema. Kasi kahit ireseta pang sangkaterbang, kahit sangkaterbang sentrum pa yung ireseta, yung A to Z, walang kwenta. Kasi si Zorro, Antonio, siyang bandera ng huling letra. Nagkulang pa si Catherine Jones. Kita namang ikay lang Zeta. Kita namang ikay lang... Parang mga alphabetic shit yung... Ano, may tawag din dun eh. Putang ina. Kasi di ako nakikinig nung nag-aaral ako eh, no? Basta yun, may alpha, delta, ay alpha... Yung mga ganong-ganong ano. Puta. Basta may tawag doon, pre. So, yun yung ginagawang reference ni Sack Maestro dito. Zeta. Kasi nga, your daddy's little princessa.
E pagkabakleta mo, di na sorpresa. Kita ko yung nasa loob. Parang cellophane ng Yema. Lance, ako'y nakipag-sex na nung nireregla pa lang si Eva. Pinauso ko na yung 69. Di pa umabot ng dekada 70. Di pa nagra-rap nun si Rap Della bago pa nagbebenta ng ticket si Kensa. Nung panahon di pa nakatuklas si Aklas na ibang planeta. Wala pang balakid nun sa EDSA, wala pang San Beda kahit TESDA. Maestro na ako, wala pang eskwela nung si Tats pa lang ay Hena. Kaya baka... Amo, gago. Si Tats pa lang ay Hena. Maestro na ako nung si... Wala pang eskwela nung si Tats pa lang ay Hena. Kaya... Para pinapamukha niyang putangin naman Tagalo na dito, ayop ka. Sobrang bangis ko talaga, pre. Parang ganun yung ano. Ang angas nung ano eh, no? Wala pang Beda sa Katesda. Maestro na ako nun, si Tats pa lang. Isa pa ngayon. Mamatay na huling live up na ni Dimebag ng Pantera. Kayong advice niya isa Sigera, relax lang, isa Sigera. Yung kanta ni JZ Rihanna o nagpakulan ng pera. Pero itong payong kapatid, T-virus ng umbrella. Ang ginawa ko, rhyme ko lang yung Zeta. Para gawin kitang tanga. Ako'y gana mag-beast mode, kaya ikaw ang halimaw nga banga. Tagalog, English, Bisaya, ako'y sawa na sa aking kata. Gusto ko na lang magtuunto kasi yun na hindi ko nagagawa. Bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit tuunto daw? Puro tanong, puro bakit? Parang schoolboy Hughes Crown. Gusto ko lang ibang galawan. Yung pang 2 on 2 rounds na may convert ko ang aking kilos parang 2.2 pounds. Because people tend to look down. Because people tend to look down. Kilos, parang double meaning yung kilos na galaw no, saka kilos na yung timbang. Gusto talaga nila ako'y manalo. Pero mas nakikita ko yung tunay suporta sa tuwing ako'y natatalo. Ba't pinipilit ako magbabago? Ito tunay kong pagkatao, higit pa sa battle rap ang pinaglalaban ni Hansel Cabo. Marami kasi utak na sarado. Dapat kailangan pumaslang. Masyado yung sineseryoso sa akin, ito'y katuwaan lang. Kaya kahit pa 0 wins, 100 losses, wala akong pake. Sobrang dami yung ginawa kong tama, pero yung nakita lang ay mali. Kung sa'y dautan kong malahi, ha? Kung sa'y dautan ko kung malahi, lalo na, walang gusto kong magpakumbaba, humility. Puro lang kasi kompetisyon, siraan sa hip-hop community. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kung ito'y para sa iyong ikabubuti. At yun ang mga tipong sakripisyo na hindi kayang gawin ni Looney. Kasi it's my duty to make it. Sakripisyong di kayang gawin ni Looney. Sayang yung ano yun, no? Tingin nyo ba sa estado ngayon, no? Sa estado ngayon, ano pa kaya? Parang karapat dapat pa ba nilang labanan yung isa't isa sa panahon ngayon? Kasi kung tatanungin nyo dati, tangina, oo. Talagang Looney versus Sak. Isa yon sa mga, isa yon sa mga talagang dream match pre. Pero, ewan ko parang malupit din kasi yung ginawa ni Sir Luns na parang di muna bumatel. Kumbaga yung init niya nung nakaraang huling laban niya, tagal ni 2016 pa yata, yung finals niya. Pagtapos hindi na siya lumaban no. Pero yung init nun, kahit pa paano parang, eto iwan ko lang to dito. Tangina, babalik ako dito sa pwestong to pag gusto ko na. Pero ngayon mukhang gusto ni Sir Luns na lumaban ulit no. Pero balik tayo dun sa tanong. Parang para sa akin dati pwedeng maglaban talaga sila. Pero kung ngayon mukhang malabo na yata pare. Mukhang, tingin ko kasi parang medyo nagpakita si Sir Sak ng mga yung parang inconsistent sa ibang laban. Parang ganun. Yun, kayo ba? Sa tingin nyo ba? Deserve pa ba makalaban ni Sak Maestro si Looney or hindi na? Sa tingin nyo lang mga pre. Share ko lang. Game. Exciting. Pero kung ako'y naging pabaya sa writing, masama agad ng tingin nila sa Davao at sa pricing. Sa tuwing ako'y nagkakalat at hindi ako nagpe-prep, parang durian lang pag nasa freezer. Apektado lahat ng nire-rep. Sana huwag kayong galit. Pero may tanong na nasa aking isip. Pag natalo ba ako dito, hindi nasulit ang inyong ticket? Hindi nasulit ang inyong ticket? Kasi pagiging humble, ang aking secret. Napansin mo ba yung hirit? Matatapos na lang yung battle, hindi ko binanggit si Sixth Threat. Kasi gusto ko, kayo naman yung tinatangkilik.
Kasi ako anino na lang ng kahapon. Ganyan talaga si Kuya Hansel, tinutulungan kayong bumangon. Nilamon ka ni Sixth Street. Nilamon ka ni Sixth Street, pero hindi kinakahiya yun. Namatay ka naman sa kamay na magiging isa buhay champion. Parang ano pa pala, no? Hindi pa pala nagaganap yung finals eh, no? Kaya hindi sa pagbabanwagon. Kailan naman hindi ako naging seloso. 6, manalo matalo, nasa iyo lagi ang aking boto. At natapos mo isa buhay para patunayan ako'y seryoso, come get some motherfucker, pagbibigyan kita para sa trono. You don't wanna this smoke? Parang sistema, angas nun eh, no? Parang sistema ni Isak doon, parang, na mo sa akin yung Davao, pre. Magpaos ganay ako to. Pagtapos mo mag-champion, tangina mo, labanan mo ako para, parang ganun yung thought doon sa ano. Parang ano, kung pag natalo mo ako, sige, ikaw na yung dahilan kung bakit may paos ganay. Parang ganun yung ano. Pero angas na ano, no? Parang angas na storya. Tell me who's the best here. Deaf ears can't hear. Malakid nose, I smell fear. Tinignan ko yung Balakid nose, I smell fear. Tangina, sayang yung mga match-up na ano, no? Mga dream match na ano, Sak Maestro Balakid, di rin nangyari, no? At pakiramdam ko malabo nang mangyari. Pero angas ng banat na yun. Balakid nose, smell fear. Here, malakid nose, I smell fear. Ay, parang nose na alam, saka nose na ilong. Tinignan ko yung naharap, and I predict your death's near. Yung vision ko, 2020, so I'll see you next year. 2020, next year, ay hindi man malupit. Romeo must die. Kaya ni-recap. Kaya aking ni-recap ulit. Gusto kong patayin yung Baphomet. Yung sinasabing mala-impaktong shit. Ihanda nyo na yung kabaong sa ahon next for Marlon's death. Gawin nyo na lang double deck. Salamat sa pagtanaw. Yung susunod na 2 linya, yung crowd mismo ang bibitaw. Cause I'm from the vow, but I made a vow. Represent the Mindanao. Spend the past to build the future. Pakiramdam ko round 3, konting-konting Sak Maestro lang, pre. May mga banat dun si Sak Maestro na yun, di na nakarekta kay Lance. Pero ang ganda kasi parang may mga storya. Yun, parang call out. Saka para sa akin, hindi rin masyadong ano siguro. Hindi masyadong, ano ba, hindi ko masyadong nakagat yung may mga alpha, omega, beta, zeta na scheme niya nung una. At kung mapapansin nyo, parehas din naman sila may parang kalimot sa round 3 no? Kumbaga tingin ko lang mas malala lang din yung kay Lance, so minus point sa kanya. Pero usapan parang bar per bar, tangin na pumapalag pa rin si Lance, kaso yun nga, pakiramdam ko yung pagkakalimot niya yung Yumari sa kanya dito. Lalo na yung ano round 3 ni Sak Maestro, parang yun, parang ano ba tawag diyan? Hindi na sa Yoro merekta, tangin na kung dire-diretso niya siguro yan, pwedeng mapasa kanya pa yung ano eh. Pero kung sakali din naman, halimbawa yung round 3 mapunta kay Lance, kung i-judge mo to overall, halimbawa ako, no, parang boto ko round 1, ano ba, Sak Maestro, round 2 tabla, tapos round 3 Lanceta. Kung i-judge ko pa rin to overall, mapapapunta pa rin kay Sak Maestro eh. Kasi, yun, mas prepared, mas balanse siguro, mas nakapag-showcase ng ganun si Sak. At kung ibabase mo siguro yung lamang ng round 1 ni Sak sa lamang ng round 3 ni Lance, konti ay parang hindi kayang tapatan. So, yun, kung overall, Sak Maestro pare. Pakinggan natin, judge, boto. Flip top house Garay 6. Sak Maestro versus Lanceta. Mag-iayos po ang beses para sa sarili nyo. Para sa... Shoutout ulit, Mindanao Hip Hop tuloy-tuloy lang. Ang boto ng Horado, 5-0. Magigay para kay Sak Maestro. Solid na laban, pre. Classic na laban mula kay Sak Maestro at Lanceta. Sayang lang yung mga yung mga choke nila dito, no. Pero classic pa rin naman kasi silang dalawa yan, mga malupit mag-bars. Pero yun nga no. Ano kaya kung sa tingin nyo, kung sakaling halimbawa si Sak parang gutom na gutom. Yung tipong di nawala yung gutom niya, no. Yung tipong yung focus niya nasa battle rap. Ginawa niyang parang yung tipong yung dyan lang siya nag-focus noon. Tingin nyo kaya tingin nyo kaya bang ma-dethrone ni Sak Maestro si Luns or
sobrang dami kayang mga dream match na mangyayari. Parang, wow, yan, Sak Maestro versus Balakid, tas Sak Maestro versus Looney. Tapos malay natin kung sakali no, halimbawa ngayon, parang yung gutom ni Sak, parang nag-iwan siya ng napakataas na kumbaga, halimbawa, hindi siya naging inconsistent. Tas parang iniwan niya sa mataas na level yung, halimbawa, di siya bumatel ng 5 years, pero yung pinakita niya ng mga nakaraan, sobrang solid pa rin. Tas bigla siyang babalik, no? Kumbaga, mag-warm up siya ng isa, tas tingin nyo, pwede kaya sila ni GL ngayong taon kung sakali. Tayo na sayang, no? Ang daming posibilidad na pwede mangyari. Kaso, yun nga, tangina, battle rap naman, ano yan eh. Ano ba? Hindi mo din kasi pwedeng masabing mauubos diyan yung parang panahon mo din eh, no? Kasi yun, pag nagpe-prepare kasi yun nga, isang buwan, ano yan, parang okupado yan, pre. Yung mga ginagawa mo, tangina, maapektuhan talaga pag naghahanda ka. As in, sobrang magkakaroon ka ng ano, parang schedule kung, ay gagi, putangin na. Halimbawa, naglalaro ka ng kung ano, Facebook ka lang. Biglang papasok sa isip mo, putangin na, may laban pala, parang ganun. So, yun lang. Ano pinagsasabi ko dito? Tayo na mga wala namang kwenta siguro, no? Anyways, kung sakali meron kayong trip na ano, balik tayo dun sa dating shit natin. Kung may trip kayong ipa-review, comment nyo lang, pre. Tas pinakamadaming likes, yun yung isusunod natin. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi at bye-bye.